Welcome to Miss Carrie Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Eloisa. 27 years old at may asawa na. Sabi ng mga nakakakilala sa akin ay may itsura raw ako. Maganda, maputi at kutis dalaga pa rin raw ako kahit na malapit nang mawala sa kalendaryo ang edad ko. Gayunman ay hindi naman ako pihikan pagdating sa lalaki. Kaya madali lang akong napasagot ng mister kong si Henry na hindi naman masasabing kagwapuhan talaga. Sa 3 taong pagsasama namin ng mister ko ay wala namang naging problema sa amin. Nanatili kaming nagkakaunawaan sa mga bagay-bagay. Mga bagay na gusto ko at mga gusto niya ay kanya-kanya naming nirerespeto. Maayos ang pagsasama namin ng asawa ko. Kaya masasabi kong swerte rin ako sa kanya dahil kaya niyang i-handle ang mga hindi namin pagkakaunawaan. At isa rin sa nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging masipag niya. Hindi sa trabaho, pati na rin sa pagtugon sa pangangailangan ko bilang asawa niya sa kama. Ngunit isang araw ay naisipan kong ipagtapat sa asawa ko na gusto ko nang bumukod. Dahil 2 taon na rin kaming nasa poder ng kanyang mamagulang. Hindi naman sa masama ang ugali nila. Katunayan nga ay mababait din sila sa akin. Yun nga lang, dumating sa puntong gusto ko na lang ding bumukod at magkaroon ng privacy ang buhay naming mag-asawa. At dahil maunawain ang mister ko, ay naging madali lang sa amin ang lumipat ng lugar. Nangyari ito 2019, nang tuluyan kaming bumukod ng asawa ko. Naghanap kami ng apartment na mura lang muna para doon magsimula at matutong mamuhay ng walang umaalalay na kahit sino. Nakahanap kami ni Henry ng apartment na napagitnaan ng 2 kwarto din. Sa unahan ay doon nakatira ang landlady na si Aling Wilma at ang asawa nitong si Goryo. Sa dulo naman, nakatira ang kilalang lasenggo at bad boy na si Greg. Dahil wala naman akong masyadong ginagawa, ay tinuon ko na lang ang oras ko sa pagpapaganda at pag-ehersisyo para mapanatiling maganda ang aking pangangatawan. Sinamahan ko pa ng tamang dieta at ehersisyo na lalong nagpa-sexy sa akin. Ginawa ko ang mga bagay na yun para maging proud sa akin si Henry. At syempre, para lagi siyang ganahan sa akin pag uwi niya. Lalo't nakakapagod din ang kanyang trabaho. Kahit sa ganung paraan man lang ay makabawi ako sa kanyang kasipagan. Ngunit isang araw, ay biglang naghalo ang emosyon ko nang may ibalita sa akin si Henry. Mahal, may magandang balita. Simula sa susunod na linggo, ibabase na nila ako sa Makati. Mas mataas ang sweldo doon kaysa dito sa probinsya. Saad nito. Pero mahal, paano naman yan? May iwan ako dito. Mag-uuwian ako, mahal. Siyempre hindi kita iiwan, lalo na sa gabi. 2 oras lang naman ang biyahe. Yun nga lang, medyo nakakapagod yun. Baka matagalan tayong makabuo ng baby niyan. Biro niya. Napakabili mo talaga, Henry. Meron namang Sabado ng gabi. Off mo naman yun, di ba? Anytime naman ako eh. Basta ikaw, mahal. Sabay yakap niya sa akin. Baka may mga babae kang makilala doon ha. Ipagpalit mo ako. Ikaw pa ba? Wala na akong hahanapin pa, no? Halika sa kwarto muna tayo, mahal. Namiss kita eh. Matapos ang 1 linggong uwian galing sa trabaho ng mister ko, ay napansin ko bigla ang panlalamig niya sa akin. Iniisip ko na lang na marahil sa pagod na rin to sa biyahe, kaya inintindi ko na lang. Mahal,
Sabay tayong maligo mamaya? Aya ko kay Henry. Mahal naman. Minsan na lang ako makanood ng movies oh. Ikaw na lang muna. Mamaya na ako babawi sa'yo bago matulog. Napanguso na lang ako ng oras na yon. Dahil nakaramdam ako ng tampo. Hindi kasi ako sanay na tinatanggihan ako ng mister ko. Bahala ka. Sabi ko na lang at tumuloy na sa banyo. Pagdating ko sa banyo, ay agad kong binuksan ng shower. Ngunit hindi ko maintindihan ang sarili ko. Para bang may kulang. Parang may gustong sabihin ang pagkatao ko dahil sa uhaw na pumalot sa akin. Lalo tinanggihan ako ng mister ko ng gabing yun. Sa puntong yun, namalayan ko na lang na napahaplos ako sa leeg ko pa ibaba. Hanggang sa mapapikit na lang ako ng tuluyan. Pero hindi ko alam na may nakamasid na pala sa akin ng mga oras na yun mula sa bintana ng aming CR. Anino lang ang naaninag ko. Pero sigurado ko sa narinig kong kaluskos. Nagising ako ng 10 oras na ng gabi dahil sa alinsangan at init ang paligid. Naisipan kong lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina at uminom ng malamig na tubig. Maya-maya ay lumabas muna ako ng apartment para magpahangin sa labas. Mula sa ikalawang palapag, napalingon ako sa ibaba kung saan nakalagay ang aming mga pananim. Nagulat ako nang makita ang lasing na si Greg na nagbabawas ng pantog sa aking mga pananim na sili. Pero imbis na magalit ako, ay tila natulala na lang ako at namangha sa kanya. Ayaw kong mang-aminin, pero alam kong higit na nakalalamang si Greg sa aking asawa. Alam kong mali pero bigla akong na-excite at naghangad na sana kahit minsan ay makakatabi ko siya sa kama. Pero sa kaisipan kong yun, ay bigla rin akong napailing nang mahimasmasan ako sa katotohanang kabaliwan ng aking naiisip. Gusto ko siyang sawayin ang oras na yun. Pero ayoko namang malaman niya na nahuli ko siya sa ganoong akto. Naningkit na lang ang mga mata ko sa inis. Bukas ka sa akin. Sambit ko sa sarili ko. Nang gabing yun, ay nahirapan akong matulog dahil sa nangyari. Kinaumagahan ay maaga akong namalengke. Sumabay ako sa mister ko at bumaba sa bandang palengke. Mahal, dito na ako, mag-iingat ka ha? Sabi ko. Sige mahal, ikaw din. Habang naglalakad ako, ay pansin kong pinagtitinginan ako sa palengke ng mga matadero at tindero. Hindi ko alam kung bakit, pero parang matutunaw ako sa kanila. Sa aking paglilibot sa palengke, ay madali kong nahanap ang mga kakailanganin ko para sa ulam na lulutuin ko. At nang pauwi na, ay nasakyan ko naman ang binabiyahing tricycle ng aking kalapit na kapitbahay na si Gerald. Huwag ka na magbayad, Eloisa. Libre na lang yan, sabi niya. Naku Gerald, nakakahiya naman. Lagi mo na lang akong nililibre. Naku, wala yun. Pag maganda at sexy, libre ko talaga. Bola nito sa akin. Ikaw talaga, bulero. Hindi ah. Sa totoo lang ako. Teka, mukhang marami kang napamilya. Oo, mga fresh na gulay. Mahilig kasi ako sa veggie eh, sabi ko. Ano bang luto ang paborito mo, Eloisa? Nagulat ako nang sumulpot bigla si Greg sa tabi namin na pawisan at walang pang itaas sa damit. Sinabawan? Matipid na sagot ko sabay nahihiyang tumingin kay Greg. Doon ko nalaman na may pagkahat din pala siya kahit lasenggo at bulakbol lang ang alam sa buhay. Oo, mukhang masarap nga yun. Sabat ni Greg sabay tingin sa akin ng nakangiti. Sana makatikim din ako ng luto mo, Loisa. Dagdag pa ni Greg na tila may ibang gustong ipahiwatig. Oo pa. Sa susunod. Naiilang kong sagot sa kanya. Sige na Gerald. Salamat ha. Mauna na ako. Dahil parang bigla akong nailang kay Greg,
ay sumegway na ako ng paalam sa tricycle driver na nanlibre sa akin. Pansin ko naman na sinundan ako ng tingin ni Greg pagkaalis ko. Matipid nang initian ko na lang din siya bago umalis ng tuluyan. Pero sa totoo lang, may halong inis ang nararamdaman ko dahil sa mga pahiwatig na yun ni Greg. Para akong nabastos dahil may asawa na ako, pero pilit niya pa rin akong sinusuyo para makuha ang kahinaan ko bilang babae. Kinagabihan, nag-shower ako dahil sa init ng panahon. Lalo na't kulob sa apartment. Kakaunti lamang ang mabintana, kaya mapipilitan talaga kahit sino na mag-shower tuwing gabi. Lalo na sa katulad kong maarte sa sarili. Ayaw na ayaw ko yung natutulog na hindi fresh ang pakiramdam. Maya-maya ay nagulat ako sa malakas na pagkatok. Agad kong binuksan sa pag-aakalang dumating na ang asawa ko. Pero muli ako nagulat nang mabungaran ko si Greg sa aming pintuan. Tila pawisan na naman ang 39 anyos na lalaki. Hindi ko alam kung may pamilya ba siya o sadyang wala dahil may pagka-bad boy talaga ang dating niya. Anong kailangan mo? Masungit na tono ko. Ay, pwede bang makahingi ng ulam? Sabay ngiti nito sa akin na akala mo'y namumwisit. O sige, magantay ka dyan, magbibihis lang ako. Kahit na ayaw ko siyang bigyan, ay nakisama na lang ako bilang kapitbahay ng loko-lokong yun. Pero alam ko sa sarili kong iba ang pakay ni Greg. Kaya maingat akong bumalik sa loob at dali-daling nag-ayos ng sarili. Tsaka nagsandok ng ulam para ibigay sa kanya at para na rin lumubay na siya. Habang nagsasandok ako sa kusina, ay nagulat na lang ako nang biglang may yumakap mula sa aking likuran. At sa puntong yon, alam kong si Greg yun. Pero hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit hindi ko sinara ang pinto ng bahay at nilak kahit pa alam kong may iba na siyang pakay sa akin. At sa puntong yon, inaamin kong nawala ako sa sarili ko at hinayaan lang si Greg. Lalo na nung unti-unting bumaba ang yapos ni Greg sa aking bewang. Hanggang sa maitaas niya ng tuluyan ang aking duster. Sa oras na yon, alam kong wala nang atrasan pa. Alam ko sa sarili kong hindi ko kayang umatras pa sa sitwasyon na meron ako. Maya-maya ay namalayan ko na lang ang sarili ko na nakahiga na sa sahig. Kasama ang lasenggong si Greg na tuwang-tuwa at halos mabaliw sa akin. Wala akong nagawa kundi mapapikit na lamang. Ayoko mang aminin, pero nawala rin ako sa katinuan ng mga oras na yun. At tila nag-enjoy din sa sitwasyon na minsan ay hindi ko inakalang magkakatotoo. Doon ko napagtanto na mahirap pala talagang umiwas sa sinasabi nilang kasalanan at bawal. Saksi ang mga kagamitan sa kusina sa nagawa kong pagtataksila sa aking mister. Hindi ko akalaing hindi man lang ako tumutol. At agad na lang sinuko ang sarili sa isang taong hindi ko naman lubos na kilala. Nang tumagal ay halos yakapin ko na rin si Greg. Hindi ko akalaing mahihigpitan pa niya o mahihigitan pa niya ang aking asawa pagdating sa kama. Hanggang sa tuluyang nahimasmasan kaming dalawa nang tuluyan na kaming makontento sa isa't isa. Ako naman ay agad kinabahan at nagmamadring nag-ayos ng sarili. Greg? Nagulat kaming dalawa ni Greg nang maabutan kami ni Henry sa pintuan ng aming apartment. Uy, boss! Nahingila ako ng ulam kay Eloisa. Sige, alis na ako ha. Salamat ha. Aligagang sabi nito si mister ko. Tila naguluhan si Henry sa eksenang nadatnan. At hindi ko na alam kung naghinala ba siya o hindi. Okay ka lang ba, mahal? Ba't mo ba natuloy yun dito? Sabi pa niya. Nangihingi kasi siya ng ulam eh. Naya naman akong di siya pataluhin kanina at niluluto ko pa yung pagkain. Pagsisinungaling ko na lamang. Sobrang kaba ko ng oras na yun. Sa isang pagkakamali ko lamang ay maaaring masira ang buhay mag-asawa namin ni Henry.
Mabuti na lang at umayon pa sa akin ang panahon at hindi na muling mauulit pa ang nangyari. Pero sa tuwing nagkakasalubong kami ng lasing na si Greg, ay kakaibang ngiti pa rin ang binubungad niya sa akin. Mabuti na lang at kahit masagulero, ay alam pa rin niya ang limitasyon niya at hindi niya naisip na ipagsabi sa iba ang nangyari sa amin. Hinayaan ko na lang din na ihukay na lang sa limot ang lahat. Inisip ko na lang na baka nadala lang din sa akin yung lalaki. Siguro natipuhan niya lang din ako gaya ng iba. Sa ngayon ay labis-labis akong bumabawi sa asawa ko. Doble ang pag-aalaga ko sa kanya kumpara dati. Siguro dahil to sa maling nagawa ko na pilit kong itinatama. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko na minsan ay hindi ko akalain na mangyayari pala sa isang katulad ko. Hanggang dito na lang po. Paalam.